tanghali kami dahil si teacher ay busy sa kanyang mga ginagawa sa laptop. Sa kanya lang, hindi kasama sa akin. Today ay aatin ako ng kasal ni pamangkin, literal na pamangkin. Kaya dala ko ng helmet ni teacher. And today, first time na naka V-racing. Hindi ko na masagad talaga yung hindi ko na masagad yung yung 8 liters, 6 liters lang kasi 1 bar. Nangyari sa amin yan sa sa Boso-Boso. Mauubos na tapos wala kami, hindi kami makapagpagas. Wala nang mapagpapagasan, so pilitan kami tuloy mag 95 octane. Anyways, madidilute din naman yan. Pag naubos to, 97 ulit. Yun. Shout out to my pamangkin na mekaniko. Siya yung mga ating professional advisor. Professional mekaniko talaga yan sa Toyota. Now, ngayon parang part-time ang tawag ng weekend job kasi nasa call center na siya. Makasweldo na. Dito tayo pumunta sa Eastwood tayo para shortcut. So, observe natin kung kung merong improvement. Actually, I'm more on fuel economy. Okay, kanina tines naman yung nag V95 kami at kami Boso-Boso at Marilaki kami. Syempre malaking ititipid yun. Pero portion Marilaki, portion hatid sundo araw-araw. Yan. So 41 point something kilometers per liter. Ganun. So sa susunod ng pagpapagas, kapag 1 bar na lang, tingnan natin kung By the way, ang 1 bar niya na natira, ang paggas namin sa V Racing is 412. 400 din naman yung nakaraan. Pero price wise, mas mahal ng 4 pesos yung V Racing. Yan. So compare natin. So sa bilang ko, 6 liters yung kinarga sa 1 bar na natitira. Sa bilang ko, may 2 liters pang naiwan. So si 8 liters to So madidilute din naman yan eventually. Yan, sabi nung nagtuturo ng banking, big bike yung gamit niya. Sabi niya, kapag kumu-corner ka, nagre-reduce ka ng speed o sumusundot ka. Sundot hindi brake.
brake todo ah. Pag sumusundot ka ng preno, hindi yung madiin ah, yung minor lang ah. Dumidiin yung ano mo, gulong mo sa ano, sa semento, asfalto. So you're adding grip, okay? Granted na hindi basa, hindi mabuhangin or madulas of any kind of material yung sahig, kasi kung basa yun or may buhangin at ginawa mo yun, dulas ka talaga. Ang solusyon doon, pumasok ka ng mabagal. I'm talking about ano, banking, yung pagtatagilid mo sa pagliko. Kasi ito parang design talaga siya na tatagilid ka sa pagliko eh. Oh, hindi ako nahirapan mag-overtake doon ah. Baka points yun sa ano ah, V-Racing ah. Merong beater dun sa ano eh, sa Beater Ocampo dun sa gas station sa ano, sa Boso-Boso. Kasi naghanap kami nga ng V-Racing as advised by my pamangkin. Siya tapos na siya magpagas pero narinig yung salitang V-Racing. So ano siya, alam siya. Sabi, ba't ka mag-V-Racing? Sabi niya ganyan. I-advise ng mekaniko eh, sabi ko gano'n. Ako nga, naka-upgrade na ako eh, sabi niya gano'n eh. 110 to, ginawa akong 160, hindi ako nag-B-Racing. Tinitingnan ko yung presyo, kanina nga ang B-Racing mas mahal. Hindi ako nag-B-Racing, tapos ikaw pa mag-B-Racing. Tapos, nag-agree yung gasoline boy, sabi ng gasoline boy. Sabi ng gasoline boy. Oo, kasi pag bago ka, kailangan regular muna, ganyan. Pag mga 8 months na o 2 years na, saka ka mag 95 octane. Pag luma na yung motor mo, o kaya pag nag-upgrade ka na, saka ka mag-B-Racing. Naki-agree siya doon. Sabi ko, okay. So, wala kayong B-Racing? Oh, wala kami B-Racing eh. Baka meron pang ano, dun sa papalayo na Shell dito na may B-Racing. Wala na, kami na lang Shell dito. Gumagana siya. Okay, 95 octane, wala tayong magawa. So, nag-95 octane kami. Tapos, nagpapagas na kami ng ano, ng 95 octane, full tank. Siyempre, full tankin yun from almost empty. Salita pa rin ng salita yung ano, yung naka-Yamaha. Sabi niya, basta ang dami yung sinasabi, parang, ano eh, parang, hindi niya matanggap na gusto ko mag-B-Racing, gano'n. So sa pangalan pa lang, syempre, sabihin, pang karera, di ba? Eh, ang explanation sa akin ni pamangkin, maganda yung combustion. Perfect timing yung combustion niya. So, matipid. Ang logic ko rin doon, kung may power, mas maganda yung arangkada, lahat, di ba? Yung sunog. At ang gusto ko doon, sabi ni pamangkin, mas malinis. Yun, At mas matipid, saan ka pa? Small ng konti, pero ngayon ko malalaman nga kung makakailang kilometers. Siyempre, driving condition, driving habit. Pero meron pa ring factor talaga yon kung mas magiging matipid. Kasi nga, kahit kami sa Quezon, nung ilang buwan na sira yung Quezon, 2. Yung 2 buwan na yun, bumaba kuryente namin. Bumaba, hindi ko akalain. Bababa yung kuryente ng gano'n. By the way, yung 1 bar dito sa Petron, 299 lang. 95 octane din. Yung 1 bar sa sa Shell, 400. May diferensya ba presyo nila? Ewan ko. Diferensya sabi ni teacher, meron daw konti. Pero nakaduda yung parang hindi calibrated yung nila. Maraming nagsasabi niyan eh. O kung calibrated na less than 1 liter per liter. Alam niyo yan. Tingnan na lang natin tong B-Racing.
kung magiging ano. Otherwise, sa mga testing, doon na kami sa pinakamura, kung hindi man B-Racing, pero hindi naman ano, hindi naman yung puta mo. Hindi naman yung putyo-putyo na ano, na gas station. Pakahirap mag-e-bike, mag-e-motorcycle. Ako hindi ko pa natatry magpagawa sa labas ng motor first time ko na ulit nagmo-motor Pero yung mga scammer sa e-bike, ako, naglipa na. So hindi naman niya alam channel ko. Pero shout out kay Strange, Mikey Strange. Although hindi pa naman napapasa kamay ko yung battery na binili ko sa kanya. May record na siya kay Ma'am Arlene na goods yung battery niya, at sa akin nakarating na kay Greg yung battery. Very unlikely na magkuntsabaan sila ni Greg. Pero yun nga, shoutout sa kanya dahil despite na matagal yung battery, which is my choice, our choice naman, mas mura, nakarating yung successful yung importing, literal successful yung hindi naman kami nag-import, bumili lang from China. Problema na ng manufacturer yung yung pag-i-import tsaka import papers. Ayun. Yan. Pero other than that, sino yan? Sila Tililing. Sino pa ba? Na e-bike mechanic ginamit nila yung pagkakataon na to para mang-scam ng tao. Kasi nga, konti lang ang naka-e-bike at napakadaling mang-scam. Chicken wings. Natakot naka-reflector ba yun? Bakit siya nandoon ba yan? Ka dyan, boy. Empleyado ako sa Dell. May ganyang nadali na biker, yung talagang bihis na biker, maganda bike yan, nadali sa ganyang side sa island banda. Tinignan ko ba? Hindi ko tinignan kasi yung mga pasahero na nakakita yun pa lang enough na yung pamumutla nila nung nakita nila yung freshly na disgrasya na na biker. Ba't kasi nasa island? Kaya nga may bike lane although mahirap nga yung bike lane dito, pero tiis na lang yun. Tayo magagawa yan ang bigay ng gobyerno Although pag nakabike ako, dito ako sa second lane. Sa dulo, outer lane. Wala talagang pag-asa yung bike lane dito, yung na yan, bangketa. Lulugar at kita mo yan paano ako mag-bike dyan sige nga, ganito ka kabilis. Hindi naman ganito kabilis, pero alam mo yun, hindi ka makatino ng andar. Lalabas at lalabas ka rin sa tao, sa nakapark, etc. Lalabas at lalabas ka. Bakit ka pa mag-stay sa loob, di ba? At saka yung akyat panaog mo ng ng bangketa. Bigat-bigat ng bike ko mayroon akong cargo lagi ako may cargo. Minsan nga may kinargahan ko pa yan ng isang sakong semento, bigat 40 kilos pala yun. Sipin mo, ibabike lane ko yun, di wasak yung bisikleta, yung carrier ko.
Talon-talon ka dyan sa bangketa. Dito sa sumulong pwede pa. Yan o. Yan o, kita nyo. Ang kagandahan dito sa sumulong, nilaparan palalo o. Yan o, nilaparan o. Diba? Palibasa, yung mga rider, nakikisaw-saw na rin dyan pag traffic. Wala tayong magawa eh. Talaga road condition sa Pilipinas. Hindi ko hawak yung preno. Hindi ko pinipiga yung preno. Pero nakapatong na yung kamay ko. Para just in case. Tapos laging likod. Kasi likod hindi siya instant eh. May chance ka pang mag-maneuver. Pag talagang super instant, sabay na yan. Harap-likod. Yung harap kasi malakas eh. Awas ang harap na ito. Soft braking, ika nga yung likod. Design talaga yun. Design talaga yun, soft braking. Although sa Quezon, ginawa kong hard braking yung likod. Gawa ng, hindi na kaya ng 2-pot caliper. Yung weight niya, tsaka yung ano niya. Tsaka yung force. Yung tawag nun, torque, yung force. Kapag umaarangkada, ganyan. May karga, may angkas, etc. Maliwanag, no? Chicken dance. Manhid na yung kamay ko. Doon pa tayo, blind spot. Kita mo, mahagibis yung jeep oh. Basta yung mga nakasubsob na yan, chances are ano yan eh. Patokers yan eh, patokers.
Kaya magle-left turn. Ang ganda nga naman kapag nag-left turn ka at ibabalik mo sa gitna, pwede mong pindutin kasi pwede mong maipakanan yung signal mo. Yung mga design na engineered. Ay, buti naman. Buti naman may natumba. Hindi lang ako na puperwisyo niya. Marami. Okay, see you later, alligator. 1, 2, 3. Lagi kong binibilang yung bunga Baka meron nang nagtinola na iba. Morning. Bye.